So today magre-react tayo sa mga videos na tinatag nyo sa akin sa TikTok. Without further ado, let's start! Ako natamad magbalat ng pugo. Babalatan na lang, hindi naman pa. Kinain pati yung balat ng pugo. May dagdag na crunchiness tsaka crispiness. Malutong-lutong pa eh. Okay, ang tanong, okay lang ba kumain ng eggshell? Kung tama naman yung pag-prepare nyo, no? Tama naman yung pag-boil. Napakuluan naman ng maigi. Talagang kumukulo yung tubig, tapos nailagay ng matagal na oras. Okay lang naman yan. Actually, may mga calcium pa yung eggshell na yan eh. Huwag lang natin gagawin is kung kakain tayo ng hilaw na itlog. Kasi marami yung bakterya. Mayroong mga salmonella. Pwede sumakit yung tiyan nyo. Tapos kung hilaw na itlog, pinain nyo din yung eggshell. Yung eggshell yan, yung outer covering, so baka marami ring dumi yun. Huwag nyo po kakainin. Pero yung mga ganito, okay lang naman. As long as kaya ng tiyan nyo. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Oh, what a shot from Curry! Buti yan lang bola lang. Lambot lang naman yan. Hindi naman yan masyado makaka-affect. Kung matigas, nauntog kayo sa matigas or may tumamang matigas na bagay sa ulo, maglagay lang ng ice compress. Naalala ko tuloy yung pag nauntog ako dati, gumagano'n ako. Ano bang basehan nun? Di totoo yan. Diba? Ikaw kayo ba? Na-experience nyo yun? Wala lang yata yun eh. Wala, marami tayong mga ganong practice sa Pinas na wala namang basehan. Pero kung gagawin mo, okay lang rin naman din. Again, kung naumpog ka sa matigas na bato o kung saan man, ice compress para mapigilan yung pamamaga. Yelo. Dapat tubig. Aray! Usapang bukol tayo kanina. Ngayon, ito na talaga. Rekta na. Damputin na lang yung yelo para doon sa bukol. Laki pa naman ng yelo niya. Saan ganun eh. Okay na po. Patay na po yung apoy. Patay na rin po yung kuto. Nakaka-overthink to, no? Nasa harapan ng guard na bakal. Akala mo kasi biglang mababaklas. Nakakaba pag ganyan eh. Si ating nakaputi, nagpipigil ng takot. Miningiti na lang niya yung kabe. Babae talaga ako! Hindi ako lalaki! Si Prince Charming, naging Sleeping Beauty. So, nakikita nyo habang umunguya si ma'am, yung kanyang kanang mata lumalaki. Tapos, Lumilit. ibig sabihin, nagkakaroon ng movement yung upper eyelids niya. Ito yung tinatawag na Marcus-Gann-Jaw Winking Syndrome. Merong abnormal na communication dun sa nerves na nagkocontrol nung jaw, nung pagnguya, tsaka yung mga nerves na nagkocontrol nung eyelid. So, every time umunguya siya, tumataas din yung talukap mata niya. Ano naman to, congenital, ibig sabihin pinanganak na sila na ganyan, pagkasilang nila, ganyan na sila. Pwede naman to ma-refer sa mga espesyalista, ENT or surgeon, para maoperahan. Yeah! Oh! Yeah! Panis kayo kay Ma'am Shi! Talagang wala yung mga rayuma, oh. Anong high blood? Rayu-rayuma sinasabi mo. Ganyong pa, oh. Sabi siguro nung anak niya, Mami, punta lang ako doon sa bar, doon sa San Pedro. Ano? Magbabar ka na naman? Dahil mo pang assignment, di mo pa ginagawa. Opo, Mami. Saglit lang naman kami. Ay, naku, alis ka ng alis, ha? Sama mo ako dyan. Oh! 3 weeks delayed na. Hindi na effective ang ginger tea. Mga beshi, proceed na tayo sa serpentina. Coconut by Jessic. Naku, napag-usapan na natin to eh. Ayun, paghalo-haloin nyo. Baka sumakit lang tiyan nyo dyan. Hindi to effective. Baka hindi rin to safe. Lalo na kung meron kayong mga gastritis, GERD. Kasi cook kayo, tapos may by Jessic pa. Again, kung meron mga aksidenteng pangyayari na inyong ginawa, meron naman tayong mga emergency contraception. Madali lang naman yon. Tanong nyo po sa mga doktor nyo kung paano iti-take. Nabibili po yun sa butika. Wow! Can you Ibang Miss Rachel ata to. say wow? Wow! 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 Wow!
Wow! Wow! Can you say wow? Puro kalokohan talaga. Ito yung mga tunog ng pusa tuwing gabi, tapos nasa bubong mo, yung mga naglalandi ang pusa. Wow! 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 Magulat yung pamangkin mong bata, no? Sumasagot na sa'yo. Wow! Kinukuha mo laging laruan ko no? Ha? Susungal nga kita Ang cute. Sino nagsabi sa yung lumubog-lubog ka dyan sa putik? Ano? Kaya palang mapalo eh. Sige na. Oo, sige na. Daan. Alam nyo ba, meron tayong tinatawag na hygiene hypothesis. Sinasabi sa concept na yun na kapag bata pa daw, sa childhood niya, kapag hindi siya na-exposed sa mga certain na dumi, certain germs, pagtanda daw niya, mas kinakapitan siya ng iba't ibang sakit, ng iba't ibang allergy. Pero sana wag naman ganito kadumi. Over na yung ganyan kadumi. Also, depende pa rin yun sa bata, no? Kung talagang pinanganak siya na mahina na yung resistensya ng katawan, of course, wag nyo na masyadong expose sa mga maduduming paligid. Pero kung healthy siya, simula pagkabata, mas maganda siguro, no? Na ina-expose natin sa onting dumi lang. Hindi naman sa mga gantong naglulubog sa putik. Check-in tayo. May jowa po. Grabe, no? Ang si Mang Kanor, ah. Sobrang casual lang ng tanong niya. Tara, check-in tayo. Kala mo, nag-aalok lang ng kung ano eh. Ito, sabi sa comment, OMG, it's the same guy. I had the same encounter with him. Super scary. So, paulit-ulit na pala ginagawa. Si tatay, akala mo, namimili lang sa Welcome Rotonda. Sabi ng isa, this is the one of the reasons why I prefer to wear oversized clothes and to always wear my suplada face. Very traumatic to, psychologically, dun sa girl na nag-upload. Hindi naman kasi kasalanan nung babae kung ganun siya mag-express nung mga damit niya. Kung gusto niya maiksi, medyo kita yung skin, eh ganun siya magdamit eh. Ang may kasalanan dito, yung offender. Yung mga gantong tao. Bakit sila ganyan mag-isip? Isang type to ng sexual coercion. Ibig sabihin, namimilit na makipag-engage into sexual encounter kahit hindi willing yung kabilang party. Buti na lang na videohan and dapat mai-report to sa police para hindi na maulit. Kasi dito nagsisimula yung mga rape, yung mga other forms of abuse sa mga kababaihan. Yung dahil sa daga, akala nyo end of the world na. Yun yung daga, oh. Umiilaw yung mata. Ano mangyayari dito? Ayun na. Ayun na. Tuk! Nakagano, no? May hawak na unan. Pak! Sabi siguro ng daga, ano ba naman to mga to? Makikitulog lang naman ako, nag-away-away pa kayo. Sabi sa comment, ginawa ko din yan kay Lolo. Ngayon, namimiss ko na siya. Ang huling sigaw. Ingat pa rin po no, sa mga gantong prank kasi lalo na sa mga may edad. Tapos yung mga na-opera na sa puso, medyo mahina na yung mga puso ng mga yan. So kapag any change or sudden burst ng emotions, baka tumaas yung BP, maapektuhan yung puso. Ingat po tayo ha. Ito si nanay, sana okay lang siya. Pagligo ng gutom o pagkatapos kumain, delikado ayon sa eksperto. Init na init ka na ba at gustong-gusto mo ng maligo? May dapat kayong tandaan. Bago maligo, siguraduhin hindi kayo gutom o kaya naman ay katatapos nyo lang kumain. Bakit? Ito'y dahil napag-alamang may masamang dulot sa katawan kapag ang isang tao ay naligo ng gutom o kaya naman bagong kain lang. Kung bakit, alamin natin sa expert's opinion na ito. Madalas ka bang maligo ng gutom o kaya naman ay... Intro pa lang pala. Dali na, alamin natin dahilan. Sa isang artikulong isinulat ni Dr. Janor Dana Hebar, isang health consultant na eksperto sa Ayurvedic medicine, nakakasama ang pagligo ng gutom at Ayurvedic? Ano yun? Baka naman Ayurvedic. Ayurvedic medicine. Under yan ng complementary and alternative medicine. Alternative form siya ng medicine na tinuturo sa ibang countries.
Nakakaapekto kasi ito sa function ng blood vessels sa katawan at magreresulta naman sa problema sa digestion at absorption ng katawan sa pagkain. Kapag naligo naman ng gutom, maaaring magkaroon ng hypoglycemia o ang pagkakaroon ng mababang blood sugar, maaari itong magresulta sa seizure. Anyway, nirespeto naman natin itong mga alternative form of medicine kasi ganyan yung turo sa kanila, ganyan yung pinag-aralan nila. Pero kung ako yung tatanungin, yung opinion ko, ang ginagamit ko kasing medicine is yung evidence-based. Nagbabase ako sa mga research, sa mga resulta ng mga research na yun, kung talagang totoo yung isang paniniwala. Well, kung ano convenient na lang sa inyo, yun na lang yung gawin nyo. Kung convenient sa inyo na maligo ng busog, kasi papasok kayo sa work, di ba? Almusal muna, tapos ligo, tapos pasok sa work. Okay lang. Kung yun yung convenient sa inyo. Kung ayaw nyo naman gawin, ayaw nyo sundin tong payo na to, okay lang rin. Kung gusto nyo sundin, okay lang rin. Gawin nyo po kung ano yung pinaka-convenient sa inyo. Kung saan kayo mas masaya, kung saan mas nagpa-function yung buhay nyo. Pero kung talagang sobrang tagal mo nang di naliligo, tapos dapat maliligo ka na, bigla ka ng busog, hindi ka na naman naligo, mali na yun. Siyempre, ang tagal mo na hindi naliligo. Maglinis ka ng katawan kasi nga para makaiwas ka sa infection. Yun yung mga medyo extreme na. Pero kung hindi naman, sumusunod ka naman dito, nakakaligo ka naman everyday, okay lang yan. So, diyan ko natatapusin ang video na ito. Sana marami kayong natutunan. Kung nag-benefit ka, please follow my social media pages. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.